Kung minsan, akala natin ay hindi na tayo iibig muli, matapos mawala ang ating greatest love. Pero gugulatin tayo ng tadhana dahil biglang may darating. At ang puso nating akala nating wala ng kapasidad na magmahal ay muling titibok. Sa kakaibang paraan, sa kakaibang intensidad. Dear Amihan Stories presents The Widow the Billionaire's Second Love. Written by Aya. Kapag nagmahal, ibinibigay lahat. It's either all or nothing at all. Iyon ang paniniwala ni Bruce Lopez. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Walang araw na hindi ako masaya. Lalo na nang dumating si Sebastian sa atin. Salamat. Dahil ipanaranas mo sa akin kung paano magmahal at kung paano mahalin pabalik. Marahang saad ng asawa ni Bruce na si Rhea. Pasensya na kung marami akong pagkukulang. Bruce held her hand tightly. Paulit-ulit siyang umiiling sabay halik sa ibabaw ng palad nito. Rhea, love, hindi ka nagkulang. You filled my life with so much happiness. You are a great wife and a great mother to Sebastian. Mariing sagot ni Bruce. Mahina ang puso ni Rhea. Isang buwan matapos ang heart surgery ng asawa sa Amerika, tuloy-tuloy ang progress ng kondisyon nito. Binulaga na lang siya isang araw. Kakahatid niya lang kay Baste sa prep school nang abutan niyang nagkakagulo ang mga kasambahay. Come on, love. Let's go see a doctor. Pakiusap niya. Maputla ang labi at lubog ang mga mata ni Rhea. Hirap itong huminga. I just want you to know that I love you so much. Sa halip, nakangiting bulong ng asawa. Nagpapasalamat na lang ako na ikaw ang naging asawa ko at nagkaroon ako ng pagkakataong maging ina ni Sebastian. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Bruce. Nanginginig ang buong katawan niya. May ngiti sa labi ng asawa bago ito pumikit. Ibinuhos niya ang lahat. Oras, pera, pati ang sarili niya. But what else could he do? Pagod na si Rhea. Bruce loved his wife so much, he lost himself too. Nalimutan niya ng bukod sa pagiging isang asawa, isa rin siyang ama. Pansamantalang kinuha ng kanyang kuya Baron at ate Ivy si Baste. Ibinigay niya lahat ang kaya niyang ibigay at kahit kinaubos niya iyon, wala siyang pagsisisi. It's been 4 years since Rhea's passing, pero tila kahapon lang ang sugat sa dibdib niya. Daddy! Bulalas ni Baste. Ginulo niya ang buhok ng anak. Susunduin niya ito sa bahay ng kanyang kapatid. Isabel! Isaac! Magmano kayo kay Tito Bruce? Tawag ni Ivy sa loob. Hiyang-hiya siya sa Kuya Baron at ate Ivy niya. Hindi biro ang pagbubuntis ni Ivy sa kambal noon. Dumagdag pa si Baste sa intindihin ng mag-asawa dahil halos 1 taon na naroon ang anak niya sa mga ito sapagkat hirap pa rin siyang makamove on. Sunod ding nagkasakit ang mga magulang kaya ang Kuya Bricks at ate Sophie niya naman ang umalalay sa mga ito. Habang siya, parang paralisado, walang silbi, walang ambag. Hindi na makilala ni Bruce ang sarili. Hello, Tito! Bating ng mga pamangkin. Inaya siya ng hipag na mag-almusal. Linggo at susunduin na niya si Baste dahil nasa kanya ito kapag weekdays. Kapag Friday naman ay nagpapahatid agad sa bahay ng tiyuhin. Mas gusto nito roon kaysa sa bahay niya. Nag-transfer ako ng pera sa bank account mo. Panimula niya. I didn't ask you to do that. Ani Baron. Pati na rin sa'yo, ate. Parang anak na rin namin si Baste, ano ka ba? Saway ng hipag sa kanya. I'm taking over Dad's company. Ayaw ni Bricks maging head ng operations. Ihingin ko lang din ang opinion mo. Anang kapatid niya. Among us 3, you're the best fit for the job. You should take over, kuya. Kamusta ka na, Bruce? Imbes ay tanong nito. Lagi naman nito iyong itinatanong pero parang hindi siya nasasanay. Tipid siyang ngumiti. Kahit nag-aalala, may otoridad pa rin sa boses ng kapatid.
habang ginagawa naman siya ni Ivy ng assuring ng ngiti. Ayusin ko na ang kumpanyang matagal ko nang napababayaan. Hindi ako nakakatulong sa pag-asikaso kay na mom and dad. I'm so sorry. Mahinang anya. Nandito lang kami. Nakasuporta lagi sa'yo. Ani Ivy. He can't live in grief forever. Alam niyang kahit gaano siya kawasak, patuloy na umiikot ang mundo. Marami siyang responsibilidad. Nariyan si Baste, ang pamilya, pati rin ang negosyo. Please help me, love. Bulong niya. Ang alaala ay si Rhea. Sinisingil na si Bruce ngayon ng responsibilidad niya sa Lopez Microfinance. Ilang empleyado ang sinibak niya sa underperformance ng mga iyon sa kumpanya. Sir, we did everything we could in your absence. Pero hindi po lahat ng department may maayos na coordination. Nahirapan po tayo magkaroon ng proper workflow. Report ng operation head. 4 na taon ba naman siyang pasulpot-sulpot lang sa kumpanya? Hindi na siya nagugulat. What else? Tanging sagot niya. May natanggap din po akong reklamo tungkol sa app. Our system is having some problems with their payments confirmation. Hindi pinapakita ng app na bayad na sila kaya akala ng kliyente, we are scammers. Ano ginagawa ng IT department? Ng quality assurance team? Alarmang singhal niya. I'm still waiting for their update, sir. Actually, may isa tayong kliyente na nag-email. Mukhang marunong sa tech. She criticized our system's failure and even suggested steps for improvement. Dagdag pa nito. Are you saying that this client is more competent than our developers? Ani Bruce. Pabalik-balik pong issue ng mobile application, Mr. Lopez. Baka gusto niyo pong makita mismo ang email niya. Kung matatagalan ng developers natin, maybe we can consider her in the team. Naintriga siya rito. Forward it to me. What's her name, by the way? Ariana Chavez, sir. Sa kabilang banda, Ariana, gabi na, ano ba yung pinagpupukpok mo? Hiyaw ng Lola Merlinda niya sa kabilang kwarto. Sorry, nanay. Sangkatutak na post-its, pictures at motivational quotes ang nakabitin sa dilaw ni yarn. Kapag nakikita niya ang mga yon ay lumalakas ang motivation niya araw-araw. Soon, mapapaayos ko rin ang bahay na to. And that is my dream design. Anya, kausap ang mga nakalambitin na larawan. Hello, Miss Ariana Chavez. Are you up for an interview today? Anang nasa kabilang linya. Puno ng kilig ang puso niya nang matapos ang video call. Nasungkit niya ang pangalawang international client. Freelancer si Ariana, graduate sa kursong Information Technology. Wala siyang swerte sa job hiring sa Pilipinas. Kaysa iwan ng kanyang lola para mag-abroad, nakipagsapalaran siya online. Napasipol na lang si Ariana ng isang bagsakang binayaran ang natitirang loan sa Lopez Microfinance mobile app. Kahit anong pagkukumahog niyang mag-ipon, nakikipagkarera naman ang mga bayarin. Kinabukasan, anak, dumaan dito ang kolektor kanina. Hinihingi ang bayad natin sa utang. Hindi ba buwanan ng hulog mo? Salubong ng Lola Merlinda sa kanya. Tinanghali na siya ng gising. Tumango siya sa kabumeso rito. Minsan, nade-delay talagang update ng application nila, nanay. May resibo naman ako. Sana ginising mo na ako para ako nang nakipag-usap. Paliwanag niya. Kada bayad niya, sinisigurado niyang mag-send ng screenshot sa email ng Lopez Microfinance. Wala siyang pakialam kung mukhang nagmamarunong. Madaling makakuha ng pera roon. Kaya lang, bilang tech specialist, hindi niya kayang tiisin ang defect ng application. Sa totoo lang, takot siyang mangutang. Lalo na sa mga online application. Wala naman siyang choice dahil sa gamutan ng kanyang lola. Sus, yan na nga lang ang pahinga mo. At kung ikaw naman ang magkasakit, para ka ng paniki. Sa gabi gising. Anang lola niya. Huwag mo na pong isipin yun, Nay. Monitored ko naman sa account ko ang payments natin. Oh, dapat nainom niyo na po ito kanina. Kunot noong tanong niya nang makitang puno ang tableta sa cabinet. Hindi po kayo pwede magpalipas, Nay. Pilit niyang kinalma ang sarili. Nagka-mild stroke ito. Kalalabas lang ng ospital kaya halos mabutas ang kanyang wallet. 3 buwan ng advance ang bayad mo. Nagtataka ako, anak. Babalik daw kasi ang collector bukas kasi 1 linggo na tayong delayed. Sa halip ay sagot nito. Doon nagpanting ang tenga ni Ariana. Ha? Babalik? May resibo ako, Nay. Ako na pong kakausap.
Maaga akong gigising bukas. Inumin mo na po ito. Pakiusap niya. Kunwaring kalmado siya. Ngunit pumipintig ang isip niya sa inis. Hindi nakatulong na lagi siyang puyat kaya pinangunahan siya ng emosyon. Nang i-check kasi ang account, unpaid ang status ng kanyang loan. Anak ng... Bulong niya. Hinilit niya ang sentido. Ilang litro ng tubig ang naubos niya, lalo't kumulo ang dugo niya sa nakita. Kapag walang paliwanag itong management kahit sa email man lang, talagang susugurin niya ang head office ng mga ito. Magandang araw po, Mrs. Chavez! Sisigaw ng isang lalaki sa gate. Sumilip ang lola niya galing kusina. Napatigil naman si Ariana sa pagtipa sa laptop. Ang kolektor anak. Kalmado siyang tumayo kahit pa nanggagalaiti na. Magandang araw po, ma'am. Bati ulit ng kolektor nang pagbuksan niya ito. Maniningil daw po kayo? Masungit niyang sagot. Wala ba kayong briefing or training bago maningil? Sarkastikong tumawa ang lalaki. Ma'am, huwag ka pong mataray. Kayo nga po itong delayed sa utang ninyo, kayo pang matapang. 1 week delayed ang accounting nyo sa system. Hindi siya makatiis kundi sumabata. Mawalang galang na sir ah. Nagbayad ako on time. Hindi nga on time eh. Nagbayad ako in advance. Ito o resibo. Covered ang interest. Covered lahat. Hindi ko na problema kung walang maayos sa sistema ang kumpanya ninyo. Pero ako, responsable akong borrower. Saad ni Ariana. Napakamot sa ulo ang kolektor. Responsableng tauhan din ako, ma'am. Ito ang sinasabi ng system. Ito ho ang susundin ko. Pagmamatigas nito. Mabilis na nagtaas baba ang dibdib niya. Bumaling siya sa bintana at nakitang nakadungaw ang kanyang lola Merlinda. Okay, ganito na lang sir. Ako po ang pupunta sa office ninyo. Pero pakiusap, wag na po kayong bumalik dito. Kakalabas pa lang ng lola ko sa ospital kaya kaunting konsiderasyon naman. Sinara niya ang gate. Mabilis siyang nagbihis. May problema po siguro sa application nila. Pupunta po ako sa opisina. Doon ako magpapaliwanag. Saad niya agad nang salubuhin ng matanda. Tinali ni Ariana ang mahabang buhok pataas. Saka tinernohan ng puting sneakers ang puting polo at itim na pantalon. At nanay, inumin niyo na po ang gamot ninyo. Babalik po ako kagad. Pahabol niya pa. Pagdating sa opisina ng Lopez Microfinance ay mas dominante ang inis kaysa kaba kay Ariana. She's always civil and proper. Kaya lang, kapag ganito ang pinaghirapan niya ang usapan, sadyang nagiging agresibo siya. Matapos mag-logbook sa guard station, ay pumasok siya sa gusali. Sino pong pwede kong makausap tungkol sa app? Bungad niya sa receptionist. Do you have any appointment scheduled for today? Tanong ng babaeng staff. Tumingin siya, desperadang makakuha ng paliwanag. Ma'am, wala. But this is urgent. May problema po ako sa account ko rito sa mobile application ninyo. It says here that my loan is unpaid yet. Kaya lumalabas na past due ang utang ko. Which is not the case. Ito pong resibo oh. Saad ni Ariana. I'm sorry ma'am. Strict appointment-based po ang protocol dito. Sa ngayon po, sagutin niyo muna po ang form. Ilang form ang sinagutan ko para mag-file ng report online. Nag-email din ako. Sawa na ako sa generic response ninyo. Okay, aayusin niyo ang app pero kailan? Napapahiya na ho kami sa pabalik-balik niyong kolektor. Sarkastiko niyang ngiti. May pinindot na kung anong bota ng receptionist. Namilog ang mga mata ni Ariana nang pumasok ang security guard. Excuse me? Hindi makapaniwalang singhal niya. Is this how you treat your clients? May reklamo po ako. Dapat bigyan niyo ako ng paliwanag dahil pera ko nakataya rito. Hindi po ako magdodoble-doble ng bayad. Ano bang klaseng sistema ang meron kayo? Alam niyang nag-ieskandalo na siya. But that disrespect was too insulting to endure. Isa pa, nasa kapiran siya at ipinaglalaban niyo yun. The mere fact na hindi mo ako masagot ngayon, pinapatunayan niyo lang ang incompetence ninyo. Direct me to your manager or anyone who can explain this to me. Tuluyan nang tumaas ang boses niya. Nagmarcha siya papasok ng lobby. Automatikong pinigilan siya ng guard. Pinagtinginan siya ng mga empleyado roon. Ngunit lamang ang frustration niya para makaramdam pa ng hiya. What's going on here? Sa baritonong tinig na iyon, naging alerto ang paligid. Pagbaling ni Ariana sa likuran ay mariin siyang pinagmamasdan ng lalaking pormalang suot. Nakaputing long sleeves ito at itim na slacks. May laptop bag pa at nakabitin sa balikat.
He must be the manager. I am so sorry for the chaos. But I hope you are the manager, sir. May issue po ako sa mobile app ninyo. Nagbayad po ako in advance para matapos agad. That's why I am so frustrated right now to see that my status is unpaid. Itong resibo, sir, oh. I checked your page last night. Hindi lang po ako may ganitong experience. In fact, pati sa account ng collector ninyo, unpaid din ang status ko. Depensa niya. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Sir, either outdated data ang ginagamit ng system ninyo o syncing issue ito, kaya hindi updated ang front end. One thing's for sure though, this is a failure in the user experience. Pagmamarunong niya pa, tumunog ang elevator sa malayong gilid. Mr. Lopez, bulalas ng babae. Angela ang nasa ID nito. I was just notified that there was a commotion here. I'm sorry sir, kami na pong bahala rito. Bigla siyang tinamaan ng hiya. Mukhang hindi basta manager ang kaharap niya. Iyon ang Lopez Microfinance Incorporation main building. Ibig sabihin, ito ang may-ari. Tumagal ang tingin nito sa kanya. May I know your name? Tanong ni Mr. Lopez. Ariana Chavez, sir. Pilit niyang itinagaw ang kaba. Please forgive us for causing your trouble, Miss Chavez. We'll fix this as soon as possible. And don't worry about your account. I now consider it cleared. Tumango-tango si Ariana na ginhawaan din sa wakas. Maraming salamat po. Pagkatapos niyon ay panatag na ang loob niya. Medyo na-traumatized din na mag-apply ulit ng loan. Kahit pa sabihing error iyon ng kumpanya, tiwala niya pa rin bilang kliyente ang nasira. Kumain ka na muna, Ariana. Istriktong utos ni Lola Merlinda. Dinalhan pa talaga siya nito ng dinner sa kwarto. Thank you, nanay. Tapusin ko lang to. Ako nang bahala sa pinagkainan. Siya, sa kwarto na ako. At nainom ko na rin ang gamot ko. Good night, anak. Ngumiti siya sabay beso rito. Good night, nanay. Kasalukuyang minomonitor ni Ariana ang e-commerce app ng kanyang clients. Ang isa ay startup pa lamang. Nakabase iyon sa Australia. Habang kilalang online shopping app sa London naman ang isa. Her expertise mainly involved testing applications. Dapat walang glitch o issue nang sa gayon ay masigurong quality ang experience ng customers. Dahil project-based ang trabaho na ipagsasabay niya. Kumunot ang noo ni Ariana nang biglang may mag-pop up na email. From Bruce Lopez. Proposal for freelance work. Banggit niya sa unang linya. Umawang ang kanyang bibig. Hello, Miss Chavez. Thank you for directly pointing out our mistakes. I believe that your insights can help us further in fixing our system. Also, I checked your LinkedIn profile and your portfolio is impressive. I'd like to offer you a freelance work as our mobile app consultant. Let me know if you're interested. Basa niya sa laman ng email. Pinigilan niya ang humalakak sa sobrang tuwa. Tingnan mo nga naman oh, may nagawang tamang katabilan ko. Impit niyang saad. Na nanginginig pa ang daliri niya sa keyboard. Hi, Mr. Lopez. Thank you for the offer. I'm interested. Feel free to send the contract for review. Reply niya rito. Automatikong tumugon ito. Short-term contract ang offer ni Mr. Lopez. Papasok siya sa office tuwing Lunes at Martes. The rest, work from home. The contractor directly report to the executive director, Bruce Lopez. Wow, walang assistant. Sa kanya ako dedirekta. Bulong niya habang iniisa-isa ang item sa kontrata. Contract renewal and additional incentives may be granted depending on performance. Sulit na to. Weekly pay. Kung matatapos ko agad sa isang buwan, baka bigyan ulit ako ng offer. Ibig sabihin, pwedeng maging stable ako. Bulalas niya pa. Maluhaluhang pinaypaya niya ang sarili bago nagtipa ng mensahe. Here's the signed contract. Thank you for the trust, sir. Proud na proud talaga ako sa iyo, Ariana. Bata ka pa lang, desidido ka na sa mga gusto mo sa buhay. Talagang aasenso ka sa sipag mo. Puri ng kanyang lola nang gumising ng maaga para ipagluto at ipagplansya siya. Tuwang-tuwa ito nang malamang papasok siya sa opisina. Para sa akin at para sa iyo, nanay. Gusto kong ipakita na hindi sayang ang mga isinakripisyo mo para itaguyod ako noon. Anya. Pasalamat akong lumaki kang mabuting bata. Yun lang at masaya na ako, Ariana. Walang sayang sa'yo.
Ngumiti siya at humalik sa pisngi ng Lola Merlinda niya. May iba ng mga pamilya ang kanyang mga magulang. Malayo ang loob niya sa mga ito at tanging sa Lola Merlinda ang kinalakihan niya. Totoong bata pa lang, goal-driven na siya, and BSB at walang consistent na kaibigan si Ariana. Dahil hindi tugma ang kanyang priority sa mga kaedaran. Batid niya ang hirap ng kanyang lola sa paglalako ng kung ano-ano mapag-aral lang siya noon. Kaya likas sa kanya ang pagiging raketera. At hindi siya papayag na hindi matupad ang mga pangarap niya para sa kanilang dalawa. Good morning, I'm Ariana Chavez, reporting for Mr. Bruce Lopez. Anya sa guard, maging sa receptionist pagdating sa main building ng Lopez Microfinance Incorporation. Bakas ang pagtataka sa mukha ng mga ito. Sinalubong siya ng bulang-bulungan sa lobby. Akmang uupo na siya sa bakanteng cubicle nang sawayin siya ng isang empleyado roon. Excuse me, you're Ariana, the woman from last week, right? Anang babae, si Angela. Mr. Lopez hired me. Sa kanya ako mismo magre-report. Maikling paliwanag niya. Are you sure? Wala si Mr. Lopez ngayon. Wait, I have to confirm this with the HR. Pinagtitinginan siya ng lahat. Kaya pala nag-eskandalo kahapon. Gusto pala makapasok dito. Pagpaparinig ng isa. Direct report sa executive. Panis, tayo naghirap sa screening, interview at training, tapos siya rekta agad. Anang isa pa. Hindi natinag ang confidence ni Ariana. Sa isip-isip niya, hindi niya kasalanan kung magaling siya. Maya-maya ay bumalik si Angela galing sa HR. Well done. Welcome to the team, I guess. By the way, absent na kasama naming nakaupo riyan. Hindi kami sure kung saang station ka. Anito dahilan para matahimik ang kaninang bulungan. Salamat, miss. Hindi ko rin kailangan ng permanent space. I'm only here for a freelance project. Anya, dahilan para umugong muli ang usapan sa floor. Nabanggit nga ng HR. Urgent palang pag-hire sa'yo. Walang formal announcement sa amin eh. Anyway, I suggest to stay at the pantry. Pabalik ni Mr. Lopez, baka siya mismo mag-assign kung saang office ka. Angela nga pala, team leader dito sa floor. Salamat at pasensya ulit sa nangyari. No, that was understandable. You're good. No wonder nagustuhan ka na Mr. Lopez. Anito, napangiti siya. Kilig na kilig kapag napupuri ang kanyang skills. Technically, unang trabaho niya yon sa isang physical company. Angela helped her feel comfortable. Tinulungan siya nito sa mga department office. Kinabukasan, sa pantry na siya dumiretso. Di hamak na tahimik doon. May mga staff na pumapasok at tinitingnan siya, sabay magbubulungan na naman. Anong pakailam niya? Ang mahalaga, work from home na siya bukas. At kung wala pa si Mr. Lopez, mag-iiwan na lang siya ng kopya ng report sa office nito. Good morning, Miss Chavez. Muntik nang masagi ang laptop sa agarang pagtayo. Good morning, sir. Gulat na bulalas ni Ariana. Tiningnan pa siya nito ng ilang segundo. Tinitigan pa siya nito ng ilang segundo. I'd like to apologize for the inconvenience. Hindi ko nasabihan na maayos ang team tungkol sa'yo. Work in my office from now on. Sir, sa office mo po? Anya. Yes, sa office ko. May sarili kang area doon. This is a freelance work so I couldn't assign you to any department. Besides, you're reporting to me directly. It is convenient, don't you think? Of course. Thank you, sir. Nagkumahog siyang ligpitin ang gamit para sundan ito. Ang intimidating naman. Baguhan siya't freelancer pa. Pero kasama niya sa office ang mismong executive. Samantala, napabayaan ni Bruce ang kumpanya. Alam niya yon. Sadyang tinanggihan niya lang ang pagtulong ni na Baron at Briggs. He's starting to get things under his control. Kaya lang, parang titimbuwang siyang ulit. Dahil kahit gaano pa kagaling si Ariana Chavez, patid niya sa sarili na may iba pang dahilan kung bakit inalok niya ito ng trabaho. Isang araw pa lang nakasama niya si Ariana sa opisina, distracted agad ang kanyang isip. Inukaw pa nito ang mesa sa gilid niya. Miss Chavez, you should take a break now. By exactly 12 in the afternoon, magsisimula ang board meeting. Sabay niya sa babae. Bruce stopped breathing the moment she looked at him. Sir, kailangan po bang nasa meeting ako? Don't get me wrong po Pina-finalize ko pa po kasi yung tasks na binigay ninyo. So I have nothing to report yet. At saka, hindi kaya magulat sila na nandun ako.
Tila hesitant nitong saad. Ang IT at QA department ang ipapatawag ko mamaya. I'm sure you can contribute to the meeting since you're a tech specialist. Anya, tumango ito. Salamat po sa tiwala, sir. Pupunta na po ako sa pantry. May ipapasabay ka po ba? Umiling siya. Nang lumabas ito ay frustrated niyang ginulo ang buhok. I want to discuss the complaints regarding our mobile app. How come not any one of you prevented this? Walang paligoy-ligoy na bungad ni Bruce sa meeting. Mr. Lopez, sir, our team reviewed and tried our mobile app. Everything was functioning well as we tested it. Wala po kaming na-encounter na kahit anong problema. Annie Lorraine, head ng quality assurance team. Everything functioned well because you tested with clean data. Hindi nyo na siguro na magiging maayos pa rin ang transactions ng real users. In this case, our clients. Did your team even check other variables in play? Perhaps the delay with mobile wallets. Sabat ng back-end developer. Ginamit lang namin ang data na binigay ninyo, Sir Nathan. Kung merong mag-aantabay sa delay, sa back-end yon. Sagot ni Lorraine rito. What are you trying to say then? We're doing our job, Lorraine. Hinahandle ng back-end ang delay. Yes. Pero hindi namin mahuhulaan ang payment status kung walang update ang mobile wallet sa system. Your team should have seen this gap during the QA testing. We gave you different and real-world data. Hindi namin kasalanan kung pinili nyo lang itest kung alin ang madali. Hindi nagpatalo si Nathan dito. How dare you accuse me of cherry-picking? Maingat ako sa trabaho dahil pera ng kliyente ang nakataya rito. Hinilot ni Bruce ang sentido. I think I said it clear. Ang gusto kong marinig ay paliwanag din nyo. Naiiritang singit niya. I'm sorry, Mr. Lopez. Sabay na sabi ni na Lorraine at ni Nathan. Sir, the front end just displays whatever the data to the user. We cannot change or control anything. Maikling depensa ni Ruel, ang front-end developer sa sariling team. Lumingon pa sa kanya si Ariana, tila humihingi ng permiso. Tumango siya agad. Isa sa basic principles ng user's experience ang feedback. Kailangan naiintindihan ng clients kung ano nangyayari sa transaction. Kung delayed ang payment processing, then mark it as pending or verifying. Follow up with notification update and auto-refresh logic. And since dalawang account system dito, isa sa collector at isa sa client, napaka-importante na maayos ang data syncing para mag-match ang status ng transaction. Marahan itong paliwanag. Not that I doubt your skills, Miss Chavez. Pero ilang taon na kami rito. Maayos ang system, successful ang testing. Angil ni Lorraine rito. It's in the data. Well-functioning ang system ng app, pero delayed ang pumapasok na data. Segunda ni Nathan. Exactly. Outdated ang nasa system, kaya ang suggestion ko po, maglagay ng auto-refresh logic. In that way, the system sends and receives updated information. Ani Ariana. At kung updated ang data, madaling madidisplay yon sa accounts ng collector at clients. Pagsang-ayon ni Ruel. We can argue all we want. Dito sa loob ng company, magkakaibang scope ng departments. Pero sa amin na user ng app, iisang mukha lang po ito at pare-pareho lang ang nararanasan namin. Muntik nang masirang tiwala namin sa inyo. Dagdag pa ni Ariana. Natulala si Bruce sa babae. Please consider this from the perspective of a client. Kahit pa recently ko lang nasubukan ng application, malaking frustration po sa party ko na encounter kong issues. Malawak ang target demographic ng mobile app. Ordinaryong workers, senior citizens, at qualified students. Kung ako na nasa tech industry na, nahirapan pa, ano pa kaya sila? Kalmadong rason ni Ariana. Sandaling katahimikan ang namayani. Klinaro ni Bruce ang lalamunan. Rerun the app with Miss Chavez recommendations. I want the results by Friday. We'll have a follow-up meeting after that. Utos niya sa katinapos ang meeting. Miss Chavez. Tawag niya nang nasa office na sila. Your insights in the meeting were brilliant. Di ako nagkamali sa'yo. Thank you so much po. Matamis nitong ngiti. Nang matapos ang shift nito ay nagpaalam na ito sa kanya. Napasalampak si Bruce sa upuan nang tuluyan iyong makaalis. Kinuha niya ang larawan ni Rhea sa drawer. Ilang beses niyang iniwasan na tingnan man lang ito. 4 na taon na ang nakalipas. Pero pakiramdam ni Bruce ay masyado pa ring maaga para magbukas ang puso niya. Niwala sa plano niya ang pagtibok ulit ng dibdib.
Hinilamos ni Bruce ang mga palad sa muka. Did you send her to me, love? Tinutulungan mo ba ako sa paraang ito? Desperado niyang bulong sa larawan. Villamor si Rhea at wala itong kaanak na Chavez. Anong klaseng coincidence yun? Pinaglalaroan yata siya ng tadhana. Dahil kamukhang kamukha ni Ariana si Rhea. Sa susunod na linggo, magdadalawang buwan na si Ariana sa Lofes Microfinance. Sinisikap niyang magpakitang gilas sa meeting at projects. Binitiwan na siya ng kliyente sa Australia habang iyong sa London ay nagbabawas na ng tao. Wala talagang stability sa freelancing. Talagang panalangin niyang matuwa si Mr. Lopez sa outputs niya nang sa gayon ay magkaroon siya ng regular na trabaho. Baka type ni Sir, nasa office agad eh. Rinig niyang saad ng babaeng staff. Kada papasok siya sa pantry, automatikong sasalubong ang ganong usapan. Walang pangalang binabanggit pero sumusulyap sa direksyon niya. Ni hindi man lang mahiyang bumulong, talagang dinig niya. Chismis ng chismis, hindi na lang magtrabaho. Bulong ni Ariana sa sarili. Tahimik siyang nagtimpla ng kape. Hi Ariana, kumusta ka naman? Swerte mo no? Mukhang paborito ka ni Mr. Lopez. At talagang lumapit pa. Sa isip-isip niya. Okay lang ako. Salamat Nikki. Pilit niyang ngiti. Ganoon na yata ang ugali ng babae. Pinariringgan na siya nito ng bagong salta pa lang. Sus, paanong hindi ka magiging okay? May private space ka. Special treatment sa lahat ng department. Galing mo rin eh. Nag-run ka lang kay sir. Hired ka kagad. Halakak ng babae. Binanat niya ang labi. Sabay angat ng tasa. Kape tayo, Nikki. Gulat nga kami eh. Nag-e-effort ka pang pumunta rito sa pantry. Sana, inutusan mo na lang ang secretary ni Mr. Lopez. Magkwento ka naman, Ariana. Rinig ko kasi, pabor siya lagi sa mga opinion mo bawat meeting. May something ba kayo? Critical skill sa trabaho niya ang pagiging detail-oriented. At hanggang nung detalye, imposibleng hindi niya mapansin. Paborito siya ni Mr. Lopez. She couldn't help but enjoy his attention. Ayaw niyang lagyan ng mali siya yun. Ang importante, mataas ang posibilidad na bigyan siya nito ng regular offer. Ikaw ha, pinag-iisipan mo ba kami ng masama? Ano na lang ang sasabihin ni Mr. Lopez kapag nalaman niya? Kunwaring biro niya rito. Natigilan ang babae. Bakas ang takot sa mukha nito, saka biglang nagpaalam na babalik sa trabaho. Umirap siya ng mga sialisa ng mga ito. Maingat na itinulak ni Ariana ang pinto ng office. Kita niya ang gulat kay Mr. Lopez nang ilapag niya ang kape sa mesa. I hope you don't mind, sir. Kanina niyo po ako inuutusang mag-break. Nakakahiya naman kung ako lang, tapos kayo busy pa. Nakangiting Anya. Of course not. I appreciate this. Thank you, Rhea. Sagot nito, may kaunting ngiti sa labi. Bigla na lang siyang tinawag ni Rhea ni Mr. Lopez. Nagsorry pa ito nung unang bagay na pinigilan niya. Madalas, Arian at Rian ang nickname sa kanya ng ibang tao. First time yung Rhea. Kakaiba at malamig sa pandinig. Agad siyang tumalikod nang maramdaman ang pamumula ng pisngi. Ano nangyayari sa iyo, Ariana? Singhal niya sa isip. Lunch break nang umalis si Mr. Lopez para sa isang off-site meeting. Naabutan niya sa pantry si Angela, kaya komportable siyang nanatili roon. Kumusta kayo ni sir? Tanong ito, kakaupo niya pa lang. Magaan itong makisama. Ito lang yata ang matinong kausap sa floor. No wonder, magaling na team leader ang babae. Pati ikaw, ganyan na rin? Ganun ba talaga ka-big deal na kasama ako ni sir sa office? Bakit sinichismis ako? Reklamo niya. Ariana, simple lang. Hindi kami bulag. May mga magagaling din kaming hire dito. Kaya lang, napag-iinitan. Tinatambakan ng gagawin. Burnout kaya nag-resign. Walang dudang magaling ka rin. Alam mo kung bakit iwas sa'yo ang criticism ng ibang head? Bigati ng blocker mo eh. Si executive mismo. Natatawa nitong sabi. Mabait lang talaga si Mr. Lopez. Nasabi niya na lang. Totoo rin naman. Kaya lang, nung mawala ang asawa niya, naging hot-headed si sir. Parang aburido lagi sa buhay. Biyudo siya? Bulalas ni Ariana. Single father din. Anong nangyari sa asawa niya? Nagkibit balikat si Angela. May sakit yata eh. Private naman kasi ang mga Lopez.
Ni hindi ko nga nakitang umapak dito ang pamilya niya eh. In the past years, bibihira si Sir dito dahil nga sa sitwasyon ng asawa niya. Yun lang ang paliwanag sa amin. Kaya maraming naging issues ang company. Buti mas maayos na ngayon. Kwento nito. Walang kahit anong family picture sa opisina ni Mr. Lopez. Bumigat ang dibdib niya sa nalaman. Makalipas ang ilang linggo, hating gabi na nang i-email ni Ariana ang huling output. Ibig sabihin, tapos na ang trabaho niya para kay Mr. Lopez. Hindi na rin nag-renew ng kontrata ang kliyente niya sa London. Gusto niyang umiyak, pero anong magagawa ng luha niya? Kagatlabi siyang naghanap ng hiring online. This is impressive. I hope you'd like to be permanent here, Rhea. Maikling tugon ni Mr. Lopez sa email. Napasinghap siya. Ilang panalangin ang naibulong. Yes, sir. I badly need the offer right now. Sulat niya pabalik. Perhaps we can discuss it on a call. Mabilis na reply ni Mr. Lopez. Nang sumang-ayon siya, ay otomatikong pumasok ang tawag dito. Thank you so much, Mr. Lopez. I promise, pagbubutihin ko pa ang trabaho ko. Hindi po kayo magsisisi sa akin. Sambit niya sa nasa kabilang linya. I know that, Rhea. Within months, you contributed a lot to the company. Tingin mo ba talaga hindi ako mag-o-offer ng permanent position sa'yo? Marahan iyong tumawa. His baritone voice sounded so relaxing. Kinurot niya ang braso para sawayin ang umuusbong na kilig. Kaya assign kita sa IT department. Don't worry, they are expecting you there. You can speak with the HR for your orientation. Anito, hindi na po ako sa office ninyo. Mabilis pa sa 4:00 tanong niya. Tahimik na pinagsisipa ni Ariana ang dingding. Hiyang-hiya siya kay Mr. Lopez. Ilang segundong naptahimik ang linya. Baka kung anong isipin nito. If you rather stay in my office, you're most welcome. No sir. I just clarified. Sa IT department po at sa HR bukas. Noted, Mr. Lopez. Thank you so much for this opportunity. You deserve it. Good night, Rhea. Hindi niya mapigilan ang ngumiti. Good night, Mr. Lopez. Kunot noo siyang pumikit. Natapos na ang tawag. Ngunit parang na-stuck sa tenga niya ang boses at tawa nito. Walang usok kung walang apoy. Hindi man nga siya pinagchichismisan ng mga empleyado roon ng walang dahilan. Mabait si Mr. Lopez. Gwapo, tisoy at palaging mukhang mabango. Akala niya nga nung una, bachelor pa ito. Professionally speaking, talagang maglalapit sila dahil direkta siyang nagre-report dito. Kung hindi pa maa-assign sa ibang office, hindi niya marirealize ang sariling damdamin. Huli na nang mapagtanto iyon ni Ariana. Diyos me, crush ko yata si Mr. Lopez. Problemado, bagaman kinikilig niyang bulong. Ariana tried her best not to let her feelings grow. Hiyang-hiya siya sa sarili. Sa edad na 28, saka lang siya nagkaroon ng happy crush. Buti nga't na-assign siya sa ibang opisina. Ang problema, parang kulang naman ang araw niya tuwing hindi nasisilayan si Mr. Lopez. Pilit niyang inaalala kung paano naging infatuated siya sa kanyang boss. Dahil ba pinupuri siya nito lagi, nginingitian at inuutosang magpahinga? Baka naman na-develop siya dahil sa panunukso ng mga empleyado noon. O sadyang hot lang talaga si Mr. Lopez kahit early 40s na. Marami rin naman siyang nakakasalamuhang gwapo noong high school at college. Pumirmi ka. Oras ng trabaho. Dapat trabaho ang nasa isip mo. Saway ni Ariana sa sarili. May inutos na dokumento si Sir Nathan para papirmahan kay Miss Lorraine. Nasa kabilang wing ng palapag ang office ng quality assurance. Automatikong nahigit niya ang hininga nang magkasalubong sila ni Mr. Lopez sa pasilyo. Good morning, sir. Ngumiti ito. Good morning, Rhea. Iyon lang at biglang nagwala ang dibdib niya. Confirmed. Tinamaan nga siya kay executive. Nang sumunod na linggo ay kasama naman ni Bruce si Baste sa sementeryo para dumalaw sa kanyang yumaong asawa. It's my birthday, Mommy. I'm 9 years old. Bulong ni Baste sa lapida ng ina. Hawak nito ang regalo niyang bagong iPod. Gayunman, alam niyang higit doon ang kailangan ni Baste. Nangungulila ito sa ina, pero paano naman niya mapupunan iyon? Hinawi ni Bruce ang buhok ng anak. I think I know what your mom is gonna say. What? Sebastian, you need a haircut. Biro niya. You're so corny, Daddy.
Marahan siyang tumawa. I'm being realistic, anak. Aside from the haircut, I'm sure your mom is gonna tell you how much she loves you. How much she's proud of you. Seryosong anya. Yumuko ito hanggang sa narinig niya ang basag nitong boses. I miss mommy so much. I wish I could see her again. Agad niyang niyakap ang anak. Bawat tikbi nito, parang tinik sa kanyang dibdib. May salusalong hinanda ang ate Ivy niya para kay Baste. Ang pamilya ng Kuya Baron niya ay parang pangalawang pamilya na ng anak niya. Dahil noong mga panoong wasak na wasak siya at halos hindi maalagaan ng anak, ay ang mga ito pansamantala ang nag-alaga sa bata. Dumadalaw lang siya hanggang sa unti-unti niyang matanggap ang pagkawala ng asawa niya. They just have to be monitored. Maayos naman sila basta nababantayan. Ang tigas kasi ng ulo ni Dad eh. He keeps requesting for some lechon. Si Mom naman, kinukulit ako ng cake. Frustrated na kwento ng Kuya Bricks niya. Knowing them, inaasar ka lang nila. Singit niya rito. Pasimple siyang nakamasid sa mga ito. Nakasandal si Ivy kay Baron. Ganon din si Sophie kay Bricks. Ako pa yatang ma-high blood. Anito dahilan para magsitawanan sila. Natigilan ito nang humikab si Sophie. Uwi na tayo, babe. Tanong ng kuya niya rito. Pasensya na. May pasok pa bukas sa mga bata eh. Anang babae. Sure, okay lang. Next time uli. Ani Ivy. Baste, happy birthday. Message me once you open my gift ha. Rinig niyang sabi ni Sophie. Steph, let's go home. Ingat kayo. Pahabol ni Ivy. Mauuna na rin ako, ate. Si Baste, I think he likes to stay here. Bakasyon kasi sa eskwela kaya naroon ang anak niya. Bored na bored ito sa bahay niya at walang kalaro. Hay nako, he's always welcome. Umiiyak nga sina Isabel at Asa kapag sinasabi kong aalis na si Baste eh. Don't worry Bruce, kami nang bahala. O siya ingat ka ha. Pagod kasi tong kuya mo sa business travel niya. Dalasing tuloy agad. Thank you ate. Nagpaalam na siya kay Baste bago umalis. Ilang oras pa siyang nagbabad sa bar bago dumiretso sa opisina. He never felt such loneliness before. Katunayan, hindi niya rin kayang tumapak sa sariling bahay. Minumulto siya ng pangungulila. Hindi tumalab ang alak para sana makalimot siya kahit sandali. Dimdang ilaw sa lobby. May ilang empleyadong nag-overtime roon. Tinukod niya ang siko sa office table saka sinubsob ang muka sa palad. Napaayo siya ng upo matapos bumukas ang pinto. Mr. Lopez, good evening. Akala niya ay sinusundo na siya ng asawa. Natawa siya nang maalalang si Ariana iyon. Akala ko, on leave po kayo ngayong araw. Sorry, ang ibig ko pong sabihin, iiwan ko sana tong document para mapirmahan po bukas pagbalik ninyo. As much as he wants to see Rhea in her, it's too impossible. Rhea was so feminine, soft-spoken, and gentle. Babaeng-babae kumbaga. Ni hindi nito kayang magtaas ng boses. Ariana, on the other hand, has a balanced personality. Makatwiran at determinado. Kaya nitong maging agresibo kung gugustuhin nito. And at the same time, she looked so innocent. Rhea. Bulong ni Bruce. Humakbang siya palapit sa babae. He stared at her eyes intently. Posible kayang makita niya si Rhea kay Ariana? Are you okay, sir? Dahang-dahang hinagkan ni Bruce ang labi nito. Samantala, napaigtad si Ariana nang tapikin ni Lola Merlinda ang kanyang siko. Ariana! Hoy! Nay, lalangawin na yung pagkain. Hindi ba alas 8 ang pasok mo? Pabiyahe ka pa. Paalala nito. Ayos ka lang ba? Masamang pakaramdam mo. Tanong pa ng matanda sabay lapat ng palad sa leeg niya. Okay po ako, Nay. Medyo puyat lang. Salamat po. Ngiti ni Ariana. Wala sa sariling inubos niyang pagkain. Uminit ang pisngi niya nang muling sumagi sa isip niya ang halik ni Mr. Lopez. Masyado yata siyang OA para umabsent ng isang araw. Kahit anong pangukumbinsi sa sarili na maging professional, sadyang ayaw makisama ng puso niya. Paano? First kiss niya yon. Ganun palang feeling ng halik. Shh! Ariana, ano ba? Boss mo pa rin yon. At saka lasing si Mr. Lopez. Imposibleng patulan ka. Anya sa isip. Hanggang sa jeep papuntang opisina,
patuloy ang pakikipagtalo niya sa sarili. Pero kahit lasing ang tao, aware siya sa ginawa niya. At kung hinalikan niya ako, ibig sabihin, totoong may gusto siya sa akin. Hindi niya alam kung paano makikitungo sa lalaki. Matapos siyang halikan ni Mr. Lopez kagabi, ay tila gulat itong napatitig sa kanya na parang siya itong nagnakaw ng halik. Bigla tuloy siyang tumakbo palabas sabay uwi. Relax, Ariana. Malay mo, nakalimutan niya na yon. Charge ito experience na lang siguro. Anong charge to experience? First kiss ko yun. Wala pa sa plano kong mag-boyfriend. Pero sana, sa boyfriend ko na lang lahat ng una ko. Angil niya. Magsasara na sana ang elevator nang pumasok si Mr. Lopez. Namilog ang mga mata niya habang bakas naman ang pagkabigla sa lalaki. Ria. Good morning, sir. Dumobre ang tambol sa dibdib niya. Malikot ang mga mata ni Ariana. Pasimpleng tinitigan niya ang refleksyon ni Mr. Lopez sa pinto ng elevator. Nang magtama ang paningin nila roon. Ria, about last night. Naku, sir. Hindi naman big deal yon. Mukhang lasing ka rin po kaya for sure you didn't intend that to happen. Besides, we're both adults. Open-minded naman po ako. Pinigilan ni Ariana ang pumikit sa sobrang kahihiyan. Buhol-buhol na ang nasa isip niya, kaya wala nang filter ang bibig. Laking pasasalamat niya nang umakyat ang elevator sa palapag ng IT department. Mabilis na lumabas si Ariana, ngunit napahinto ng tawagin ito. Ria. Ano po yun? Anya. Can I ask you out? Ani Mr. Lopez. Can we go out on a dinner? Umabot sa lalamunan niya ang pag-ugong ng dibdib. Tila mahihilo siya sa biglaang gulusok ng emosyon. Sir, inaaya mo po akong mag-date? Yes. And please don't be pressured. I just want to see if I have a chance. May malaking karambola sa kaibuturan ni Ariana. Gusto niyang magtawag ng emergency. Red alert. Hindi na siya makahinga sa sobrang kilig. You have my email, sir. Just tell me where and when. Diretsahan ding Anya. Tila hindi makapaniwalang tumitig sa kanya si Mr. Lopez. Marahang umukit ang ngiti sa labi nito. And another favor, Ria. Pwede mo kong tawaging Bruce kung tayong dalawa lang. Bago pa man makapag-react si Ariana, ay nagsara na ang elevator. She knew it right at that moment. Higit pa sa happy crush ang nararamdaman niya para sa lalaki. Naggalat ang damit sa kwarto niya pagdating ng araw ng kanilang date. She's starting to get annoyed. Mas bagay ba ang blue or red na lang? Hindi ako morena. Hindi rin ako maputi. Anong bagay sa skin tone ko? Ano bang dapat ang suot sa date? Ariana, may delivery sa labas. Rinig niyang tawag ng lola niya. Natatarantang itinago niya sa kumot ang mga damit. Oh, may dadaluhan ka bang event? Huli na. Nakita na iyon ni Lola Merlinda. Kagat niya ang labi. Tanaw sa salamin ang mamumula niyang pisngi. Akmang magkapaliwanag siya nang mapansin ang bitbit ng matanda. Fresh roses iyon na nakabalot sa black and gold fabric. Kinuha niya ang bouquet at may card pa roon. Delivery para sa'yo. From Bruce? Mapang-asar nitong ngiti. Dalaga ka na talaga. Sandaling pumikit si Ariana sa sobrang hiya. Itong kulay ang asul ang isot mo. Kita ang kurba at balakang mo rito. Elegante rin ang guhit sa dibdib. Hindi malaswang tingnan. Siguradong maglalaway itong si Bruce. Nanay naman. Natatawang niyakap siya ni Lola Merlinda. Ay, sa wakas. Akala ko tatanda kang dalaga. Boss ko siya, nanay. Ay, ang galing mo kung ganon. Anito sabay sundot sa tagiliran niya. Biyudo siya, nay. May isa na rin pong anak. Yan po ang sabi ng katrabaho ko. 3 buwan pa lang kaming magkakilala. Masyado bang mabilis itong date namin? Kaya nga magdi-date para mas makilala mo pa. Gusto mo ba itong si Bruce? Hindi naman po ako makikipag-date kung hindi ko siya gusto eh. Pag-amin ni Ariana. Eh di mabuti. Kung sakali, kaya mo bang magpakaina sa ibang bata? Magpakain agad? Magde-date pa lang kami, nanay. Iyon nga eh. Kung makikipagrelasyon ka sa kanya, kasama dapat ang anak niya sa usapan. Pag-isipan mong maigi ang papasukin mo. Ariana, alam kong matanda ka na. Ako naman nagpapaalala lang.
Tumango siya sabay halik sa pisngi nito. Bruce drove his way to Ariana's residence. Kung hindi pa nasulya pa ng sarili sa rear mirror, hindi niya namalayang kanina pa siya nakangiti. At totoong ngiti iyon. Hindi pilit o pakikisama. He could clearly feel his heart alive and kicking. Tila ba ilang taong hinagupit ng bagyo ang puso niya at noon lang ulit nasinaga ng araw. Magandang umaga po. Bati niya sa matandang babae na nagbukas ng gate. Ikaw ba si Bruce? Napakagwapo mo naman pala. Ako si Lola Merlinda. Kami lang ni Ariana ang nandirito. Tuloy ka anak. Kilala niyo po ako? Gulat niyang tanong. Aba syempre, ikaw lang yata ang nakahuli ng kiliti ng apo ko. Nanay! Bumaling ang tingin niya sa harapan. Kusang umawang ang kanyang labi sa pagkamangha. Laging casual blouse at trouser ang suot ng babae sa office. Her faded blue dress outlined her curve and hips. Bagsak ang abot balikat nitong buhok na may light makeup din. Ang ganda ng apo ko, no? Biro ni Lola Merlinda. Opo, sigurado po ako nagmana sa inyo. Nakangiti niyang sagot. Hinumpa siya nito sa balikat at napahagikik. Aalis na po kami, nanay. Paalam ni Ariana rito. Ingat kayo. Baka naman umuwi kayo kagad. Mag-enjoy kayo, ha? Nanay? Rinig niyang saway ng babae sa abuela nito. His smile stretched further. Mag-enjoy po kami. Salamat po. Anya kay Lola Merlinda. Pinagbuksan niya ng pinto ng kotse si Ariana bago umikot sa driver's seat. Bumusina pa siya bago minaobrahin ang kotse paalis. You're so pretty, Rhea. Puri niya sa babae. Sumulyap siya rito saglit. Hindi niya guni-guni iyon. He saw her cheeks blushed even more. Thank you. I want to be honest. Unang beses to na may nagaya sa aking lumabas. Romantically. Mahinang saad nito. Then let's make this date memorable. Though I hope this is not gonna be the last. Segue niya. Naningkit ang mga mata ng babae. Wala pa nga eh. Bakit parang mag-aaya ka na ng kasunod? Anito. Natawa siya. Hindi alam ni Bruce kung mahihiya siya o maaaliw. Ang prangka mo pala talaga. Tanging nasabi niya. I'm always like this. Kapag may gusto ko, sinasabit ginagawa ko ora mismo. Mahirap na. Baka mawalan ako ng pagkakataon. Gusto mo ko kaya pumayag ka kagad dito sa date. Ako dapat siguro magtanong. Na-love at first sight ka ba sa akin kaya una, inalok mo ko ng trabaho. Pangalawa, hinakawan mo ko ng halik. At pangatlo, inaya mo ng date. Nangahamon ng tono ni Ariana. Wow! Natatawang saad ni Bruce. Bumungis-ngis ang babae. Nangyabang ko sa part na yon. Anito, natawa silang pareho. It's really impossible for two different person to be similar in every way. Kahit nga ang identical twins, marami pa ring pagkakaiba. Bruce realized something. Iba si Rhea. Iba rin si Ariana. Hindi naman siguro masamang magmahal ulit. Bulong niya sa sarili. I'm sure the employees talk about me. So I assume alam mong single father ako. Anya nang nasa restaurant na sila. Sumimsim si Bruce sa wine glass. Umindayog ang takot sa kaibituran niya nang simula ng usapan. He wanted to know her so badly. At gusto niya ring makilala siya ni Ariana. Pero paano kung ayawan siya nito dahil sa katotohanan iyon? Alam ko. And about your wife, that's tough. You're strong to handle it all. Anang babae. Hindi ako mag-isa, Rhea. Sebastian, my son, was just 5 years old when her mother passed away. I don't think kakayanin ko lahat kung ako lang. My brothers and sisters-in-laws have been helping me. Nasaan si Sebastian ngayon? Kuryosong tanong ni Ariana. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib nang imbis ma-turn off, interesado pa ang babae. Nasa bahay ng kapatid ko dahil bakasyon. Ayaw niya na nga yatang sumama sa akin. Mas gusto niyang kasama ang sister-in-law ko. I sound irresponsible but what else can I do? Sebastian sees his aunt as his second mother. Hindi ka irresponsable, Bruce. You just want the best for him. Normal lang sa bata na maghanap ng kalinga ng isang nanay. Ayokong isipin mo na ginagawa ko to para kay Sebastian. I like you, Rhea. I really do. You're pretty, smart,
And brave to say what you believe is right. Gustong gusto kong bigyan mo ako ng pagkakataon. Pero ayoko namang ma-pressure ka. If you think this is too much, just tell me and I'll stop. Mabilis na umiling si Ariana. Automatikong lumubog ang puso ni Bruce. I understand. Tipid niyang ngiti. You're too much for me. You were a loving husband. You're a wonderful father. You're the boss of a large-scale corporation. Wala akong ideya kung paano at gaano kahirap ang pinagdaanan mo. But you're trying to bounce back and start again. I admire you so much. At kung may sunod man na mag-aalaga sa puso mo, sana ako. Dahil gusto rin kita, Bruce. After those years of grief and hurting, he seems to have found some paradise in her voice. Para siyang nakalutang, ang dibdib niya ay magaan at tila noon lang nagkaroon ng pahinga. Hinding-hindi niya pakakawala ng babae. Nasa pribadong area sila ng restaurant, kaya hindi siya nagdalawang isip. Tinawid ni Bruce ang distansya, sinunggaba ng labi nito. Pangalawang beses na itong nagnakaw ka ng halika, may I remind you, Mr. Lopez. Hindi dahil boss kita, hindi ka naman niligaw. Taas kilay na sabi ni Ariana. I'm really sorry. Yes, of course. I'd love to do that, Rhea. Liligawan kita araw-araw. Pigil ang ngiting sagot ni Bruce. Yun siguro ang dahilan bakit ni minsan hindi pa tumibok ang puso ni Ariana noon. She thought that her high school and college days were boring. Ang hindi niya alam, sa trabaho niya matatagpuan ang kanyang first love. Professional sila ni Bruce sa kumpanya. Pero kapag walang nakatingin, hindi rin ito makatiis na hindi humalik. They kept going on low-key dates. Nakagawian na rin nilang mag-dinner kasama si Lola Merlinda. Matapos ang 2 linggong panliligaw ni Bruce, ay sinagot niya rin ito. Maharot na akong maharot. Reward niya na lang sa puso niya iyon. After all, she deserved to be happy. Hindi ko pa nasasabi kay Sebastian na tungkol sa atin. Paunti-unti, Rhea. I don't know how he will react. Abala ang isang kamay ni Bruce sa manibela. Marahan niyang pinisil ang palad nitong nakasiklop sa palad niya. But I think he will understand. Tinanong ko siya kung okay na magka-girlfriend ako. Mariing napalunok si Ariana. I can't believe how matured he has become. Sabi niya, if I'm happy, he's happy for me too. Dahil kung masaya kami, magiging masaya rin ang mommy niya. Patuloy ni Bruce. Gusto ko siya makilala, Bruce. Anya. Of course, love. I'll introduce you to my family. Anito. Kinagat nga ang labi bago magtanong. Bruce, matatanggap niya kaya ako? Pwede ko rin ba siyang makilala? I just want to pay respect. Anya, ang tinutukoy ay ang dati nitong asawa. Walang naikukwento si Bruce, bukod sa may sakit sa puso ang namayapa nitong asawa. Gusto niyang magtanong kung anong pangalan nito, anong interes o hilig, nang sa gayon ay alam niya kung paano lulugar. Pero mukhang sensitibong detalye pa rin iyon. Don't get me wrong, gusto ko lang maintindihan kung paano ang dynamics ninyo. I want to commit to us. Kasama na kung paano pakikisamahan si Sebastian. Ayoko magmukhang evil stepmother, Bruce. Kunwaring biro niya. Of course, I understand, love. Anang lalaki. Alanganin siyang ngumiti. Congrats, Ariana! Siniko siya ni Angela isang araw sa pantry. Thank you. Nagulat nga rin ako eh. Himulang wala na ang grupo ni Nikki na tila lagi siyang inaabangan sa pantry. Gets naman ang promotion mo. Wala namang complaints galing sa client so far. Yun nga lang, may compliance sa floor. Natatawang pahayag nito. Ano pa nga ba? Ani Ariana. She's newly promoted as a product manager. Kahit sino naman mag-react. Dating freelancer hanggang sa maging isa sa managers ng kumpanya. All within several months. Pero di gaya ng dati, ramdam niyang takot ang mga empleyadong magparinig sa kanya. Wala naman silang masasabi. I mean, hindi nila madideny na magaling ka, whether they frame it as favoritism or not. Well, totoo rin. Ibang level yata ang amor ni executive sa'yo. Hatid sundo eh. Panunukso nito. Umiling siya at tipid ng ngumiti. Katunayan, open secret ang relasyon nila ni Bruce. Tama rin naman si Angela. They couldn't paint her in a bad picture. Dahil unang-una,
Pinatunayan niya muna ang sariling galing sa trabaho. Nang matapos ang short break, itinuloy ni Ariana ang paglipat ng gamit sa top floor. Excited siya sa bagong opisina. Bukod sa sarili niya ang espasyo, parehong palapag na sila ni Bruce. Napahinto siya nang may babaeng lumabas mula sa opisina nito. Napasulyap ito sa kanya at gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata. "Good morning, ma'am." Bati niya. "I'm Ivy." "Hello, Ma'am Ivy. How may I help you?" Nagtataka niyang tanong. Sunod na iniluwa ng pinto ang isang gwapong lalaki. He's wearing a formal attire. Noong unay inakala niyang may appointment ang mga ito kay Bruce, hanggang sa maulinigan niya ang mahinang hikbi sa loob. "Is everything fine? Please excuse me." Pasintabi ni Ariana saka pumasok. Tanong niya agad ang frustration ni Bruce. Umiiyak sa harapan nito ang isang bata. "I'm not doing again, Dad." Iyon marahil si Sebastian. Bumaling ang bata sa direksyon niya at hindi maintindihan ni Ariana ang sunod na nangyari. "Mommy?" Bulalas ni Sebastian. Kumaripas ito ng takbo saka mahigpit siyang niyakap. "Mommy, you came back. Stay with me, Mommy." Mas lalong lumakas ang hagulhol nito. Nagulat si Ariana at naestatwa na lang. Hindi na nga niya alam kung paano sila nakarating sa mansyon ni Bruce. Unang beses iyon na nakatapak si Ariana sa mansyon ni Bruce. Kinailangan niyang sumama dahil hindi uuwi si Sebastian nang wala siya. Isinumbong ito ng tiyuhin sa ama na nahuling tumatakas para sumama sa mga kaibigan para patagong uminom ng alak. Maging ang Tito Baron at Tita Ivy nito, lito na rin sa gagawin. Kinausap siya ng mga ito pero wala siya sa wisyo para makinig. At ngayong nakita ni Ariana ang larawan ng dating asawa ni Bruce, ay otomatikong pinagtagpi-tagpi ng isip niya ang lahat. Tulog na si Sebastian. Thank you for assisting him, Rhea. Hindi ko alam kung magpapakalma ko siya kung hindi ka dumating. Ani Bruce. Ngunit parang nablangko ang utak niya. Rhea Villamor ang pangalan sa litrato. Rhea. Tawag ulit nito. Nang maramdaman ang haplos ni Bruce sa kanyang braso, ay tila siya napaso. Umatras siya bigla. "Magkamukha kami." Tanging nasabi ni Ariana. "Yes, and I was about to tell you." "Kaya ba Rhea ang tawag mo sa akin? Para magkatunog din ang pangalan namin?" Nakangiting tanong niya. At mapait sa labi ang ngiting iyon ni Ariana. Ang daming tumatakbo sa isip niya. Ngunit iisa ang nangingibabaw. Pakiramdam niya, pinagtaksilan siya nito. "You're my first love. Sa'yo pa lang ako nakaramdam ng ganito, Bruce. Kahit alam kong may ibang nauna sa buhay mo, wala akong balak na makipagkompetensya. Hindi ko siya papalitan. Pero naniwala ako, Bruce eh. Mahal na rin kita." "And I love you too." Sambit agad ng lalaki. Pero hindi ako kaapikat. Basag ang boses niya kung paanong basag ang puso't isip niya sa puntong iyon. "Nagdududa na ako kung totoong relasyon natin." Giit pa ni Ariana. "Rhea, I love you for who you are. I never lied about anything." "Hindi ka nagsinungaling. Pero itinago mo naman. This is unfair, Bruce. Ayoko mabuhay sa imahe ng iba. I remind you of her. And you're trying to look for her in me. Nasaan ako kung ganun?" Naluluhang sambit niya rito. "You're different, Rhea. I've long accepted that she's gone. My wife's gone. Hindi ko siya mahahanap sa kahit na sino. Nagulat ako nung makita kita. Pero kahit isang beses, hindi sumagi sa isip ko na pwedeng ikaw siya. Because you're different from her." Tinatagan ni Ariana ang sarili. May tahimik na panalangin na sana umayon sa nararamdaman niya ang isasagot ni Bruce. "Mamahalin mo ba ako kung hindi ko siya kamukha?" Natigilan ito. Ilang segundo ang dumaan pero walang namutawi sa bibig nito. His silence was more than enough as an answer. Panibagong buhos ng luha ang dumaosdos sa kanyang pisngi. Mababaliw siya sa salit-salitang pulso ng selos, inggit at sakit sa kanyang kalamnan. "I don't know if I'll make this work." "Rhea, please." Nanginginig ang mga labi ng lalaki. Tila hirap ding huminga. Gusto niyang bawiin ang mga sinabi nang marinig ang garalgal nitong boses. "I was shocked, confused and hopeful. All at once, the first time I saw you. How come you share an uncanny resemblance to Rhea?
Sinubukan kong hanapin siya sa'yo. Kahit alam kong imposible nung una pa lang. You barged into our building, bypassed our protocols, and fearlessly complained to me. I got interested because you're confident and smart. Panimula ni Bruce. Pinili niyang buksan ang isip. Pinili niyang pakinggan ito. Dahil alam niyang mahihirapan siyang magsimula ulit nang wala si Bruce sa buhay niya. I did compare you with her every time. Tuwing nagsasalita ka o umingiti, or when we kiss. But the one that all I see is you. Hindi kita minahal dahil lang magkamukha kayong dalawa. It's been 4 years, Ria. Tanggap kong wala na siya. At hindi na babalik pa. I respect Rhea very much. And I respect you too, Ariana. Gusto niyang makinig pero paano niya tatanggapin ang nalaman ng ganong kadali? Pwede bang umalis na muna ako? Nahihirapan niyang bulong. Bruce looked afraid and hurt at the same time. Umalis siya roon nang iyon ang nakatatak sa alaala niya. Ganun palang magmahal. Para kang nakalutang sa saya at para ka ring malulunod kapag masakit. Ang mas mahirap kapag nasasaktan ng taong mahal mo, hindi hamak na doble ang hirap na mararamdaman mo. Kapag magulo na ang lahat, alam ni Ariana kung sino ang magbibigay linaw sa kanyang isip. Sinalubong niya ng yakap si Lola Merlinda. Bagaman nagulat ang matanda, ay niyakap siya nito pabalik. Ang aga mo, may problema sa trabaho, Ariana. Kumain ka na ba? Bakit mugto ang mga mata mo? Sunod-sunod nitong tanong. Umayo siya ng tayo nang maalalang may pagkanerbiyosa nga pala ito. Sorry, Nay. Anya, tinitigan siya nito ng mabuti. Nag-away kayo ni Bruce. Siguradong saad ng matanda. Nagkwento ka, makikinig ako. Utos pa ng lola niya, bagay na nagpagaan sa dibdib niya. May kamag-anak po ba tayong Villamor? Villamor? Wala. Kahit sa malalayong kamag-anak, wala akong makilalang Villamor. Pinakita niya ang picture ni Rhea. Kinuhanan niya yon para ikumpirma ito. Nasa opisina kanina si Sebastian, ang anak ni Bruce. Kaya pala biglaan umiyak at tinawag ako mami. Sumama ako sa mansyon nila nang ayaw kumalma ng bata. Kuha ko na po kung bakit. Paliwanag niya. Rhea Villamor, ito ang dating asawa ni Bruce. At teka, magkahawig kayo, Ariana. Bulalas ni Lola Merlinda. Ilang segundo pa nitong sinipat ang larawan nang may mapagtanto bigla. Ibig sabihin, kaya ka nagustuhan ni Bruce. Muling nanikip ang dibdib ni Ariana. Ang sabi niya, mahal niya ako, na malaking respeto niya kay Rhea at sa akin. May parte po sa akin na naniniwala. Pero, hindi ko maintindihan, Nanay. Parang nagsiselos ako. Parang niloko niya ako. Nalilito ring tanong ni Ariana. Gusto ba ni Bruce na maging ikaw si Rhea dahil magkamukha kayo? Hindi po, Nanay. Kahit napansin niyang magkamukha kami, nalaman niyang magkaiba kami ng ugali. Pasimpleng kumurap-kurap si Ariana para kontrolin ang nagbabadya niyang luha. Anong plano mo, anak? Hihiwalayan mo ba? Ayoko namang pakailaman ang desisyon mo, pero wag kang padalos-dalos. Ang saya ko nung ipakilala mo na sa akin si Bruce. Noon lang kita nakita na ganoon kasaya. Masaya ka naman nung graduate ka. Nung nakakuha ka ng trabaho at tuwing may regalo ka sa akin. Pero itong kasama mo si Bruce, kakaiba. Ani Lola Merlinda. Nagpapasalamat nga ako eh. Ang inaalala ko pa naman, baka wala ka ng gana sa pag-ibig nung maghiwalay sina Rochelle at Emilio. Paano ka naman niniwala sa importansya ng maayos na pagsasama kung ang mga magulang mo sinukuan iyon? Kaya nga lagi kong ibinibida sa'yo ang love story namin ng Lolo Enrique mo eh. Gumuhit ang tipid ng ngiti sa labi niya. Bakit po hindi na kayo nag-asawa nang namatay si Lolo? Tanong niya. Ganun talaga. Siya lang ang mahal ko eh. Bata pa kami nung ikasal. Siguro dahil maaga rin siyang nawawala. Napag-usapan namin noon, halimbawang mawala siya at ako ang maiwan dito sa mundo. Pwede raw ako magmahal ng iba. Ang bili ng lolo mo, hindi naman kailangan tumigil ang puso na umibig. Ako naman tinatamad lang talaga. Biglang biro ng matanda. Natawa si Ariana. Sumubsob siya sa paanan nito. I love you, Nanay. Untag niya. Mahal din kita, Ariana.
Kung anong ikakasaya ng puso mo, doon din ako. Kabado siya pagpasok sa opisina kinabukasan. Kung noon, open secret ang relasyon nila ni Bruce, siguradong kumpirmado na iyon ng mga empleyado ngayon. Dumaan siya sa pantry para magkape. Ninenervyos na't lahat, kape pa rin ang hanap niya. Dire-diretso ang lakad niya papasok at huli na para umatras. Sorry po, bulalas ni Ariana. Pumihit siya agad paalis nang mahuling naghahalikan sina Sir Nathan at Miss Lorraine. May namagitan pala sa dalawa. Hindi halata at paano parang aso't pusa tuwing magkasama. Bumalik ang kaba niya nang bumukas ang elevator. Gusto niyang makipag-usap ng personal kay Bruce. Lakas loob siyang nag-abang sa opisina nito. Pinanood niyang tumakbo ang oras. Naalarma siya nang may pumasok. At nagkagulatan silang dalawa. Sebastian? Ani Ariana. Tita Ria, you're here. I actually wanted to see you. Anang bata. Kasama mo bang daddy mo? He's on the ground floor, talking with the guard. I'm sorry for scaring you yesterday. Daddy told me about you, that you and Mom are different, and he loves you but differently too. Saad ni Sebastian, English-speaking pala talaga ang bata. I understand. Please don't leave Daddy. If you leave him, you're leaving me too. Hindi ko iiwan ang daddy mo. Sagot ni Ariana, saktong pumasok si Bruce sa opisina. Sebastian, you want to order some food? Ani Bruce sa anak. Dali-dali namang umalis ang bata. Ramdam niya tuloy ang tensyon nang maiwan sila. Pwede ba tayong mag-usap ulit? Kabadong anya. You're not resigning, are you? Mabilis na umiling si Ariana. Hindi, dito lang ako. Tila urgent niyang tugon. Are you still mad? Hindi naman ako galit, Bruce. Gaya mo, nagulat din ako nang makita ko magkahawig kami. Ang impression ko kagad, baka copycat lang ako. Na parang stunt double dahil wala yung original. Natakot ako na maging panakip butas. Naiiyak niyang usal. That's not true. Please don't think like that. Ikaw ang nasa isip ko nang aminin kong mahal kita. And I didn't call you Ria to make your name sound alike. Narinig ko sa office na may tumawag sa yung Aryan o Rian. So I called you Ria. Para ko lang ang tatawag sa iyo ng ganun. You saved me in every possible way. And I love you. After all the pain in the past, loving you heals me. Lumapit si Bruce sa kanya. At para siyang matutunaw sa intensidad ng tingin nito. But like I said, if you think this is too much, then we'll stop. Anang lalaki. Namilog ang mga mata ni Ariana. Umiling siya agad. Napalitan ng takot ang laman ng dibdib niya. We'll make this work. Maghihiwalay pa ba tayo kung kailan kilala na natin ang isa't isa? Rason ni Ariana. I'm giving you some space to process this, Ria. Ayoko ng space. Huwag na. Mamimiss lang kita. Mataman siyang tinitigan ng lalaki. Kumalma ang ekspresyon nito at maya-maya pa'y nagawa ng umiti. I'm sorry for making you cry, love. Sa halip na sumagot ay hinila niya ang kwelyo ni Bruce saka sinalubong ng halik ang labi nito. Ikaw ang una ko sa lahat. Gusto kong ikaw na rin ang huli. Bulong ni Ariana. I'll be worth it. I promise you. Loving me will be worth it. Hindi ka magsisisi sa akin, Ria. Ani Bruce saka pinalalim pa ang kanilang halik. Ang buhay ng tao ay parang libro. May simula at may wakas. Walang nakakasiguro kung anong plot twist ang dala ng bawat kabanata. At sa tingin ni Bruce, nasa bagong yugto ang buhay niya. He loved Rhea. She will forever hold a special place in her heart. Nang mawala ito, nawala rin ang kalahati ng kanyang pagkatao. Akala niya, ubos na siya. Akala niya, wala ng pag-ibig sa puso niya. Bagay na napatunayan niyang mali. Alam niyang kung nasaan man si Rhea, she's happy that he got married to a decent and good woman like Ariana. Lalo't hindi lang siya ang mahal ni Ariana, kundi si Sebastian at ang buong pamilya niya. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!